Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Tinutukan ng GMA News at GMA Regional TV ang sitwasyon sa mga lugar na hinagupit ng Super Bagyong Karding. Magbabalita mula sa Bulacan, si Maris Umali. Nasa Rizal naman si Ian Cruz, habang nasa Zambales si June Veneracion. Ihahatid naman ni Andrew Bernardo ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pinakasariwang balita sa Quezon. Nasa Aurora si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nasa Nueva Ecija naman si Claire Lacanilao at nasa Pampanga si Jasmine Gabriel Galban. At si Joan Ponsoy naman nasa Pangasinan. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi bababa sa 7 ang naitatalang nasawi sa malakas na ulan at hangin na naranasan sa ilang lugar sa Luzon sa pagpasok ng ikatlong super typhoon ngayong taon sa Philippine Area of Responsibility, ang Super Bagyong Karding. Dama po yan sa bayan ng Bordeo sa Quezon kung saan una itong naglandfall kahapon. Sa tala ng NDRRMC, higit 70,000 individual ang kinailangang ilikas dahil sa bagyo. At nakatutok si Lay Alves. Kuha ito mag-aalas 5 ng hapon kahapon sa bayan ng Bordeos sa Quezon Province. Ilang minutong matapos mag-landfall doon ang Super Bagyong Karding. Kita ang lakas ng bugso ng hangin. Ilang puno at halaman din ang humambalang sa kalsada. Kinagabihan, patuloy pa rin ang bagyo nang nag-aaling po yung hangin sa bayan. Sa lakas ng ulan at hangin, tila nagsasayawan na ang mga puno. Katakot-takot din ang naglalakihang alon. Ang resulta, walang patawad. Tingnan mo naman talagang pati yung mga kahoy ay laras-laras. nagkasira-sirang bahay at infrastruktura. Basag ang Gaya ng paaralang ito sa Barangay Carlagan na nawalan ng bubong at nasira pa ang mga gamit sa eskwela. Nagmistulang kurtina naman ang bubong ng covered court sa bayan ng Patnanungan. At kung makakaligas tayo sa mga ligtas na lugar, ay gawin na po natin. Mabilis namang nagsagawa ng preemptive evacuation sa mga nakatira sa flood-prone area sa Humalig. Agad din nilang pinutol ang mga punong nabuwal sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Tingnan ninyo po ang ginawa ni Karding. Wasak na wasak po lahat. Hindi rin nakaligtas sa hagupit ng bagyo ang mga bagong gusali sa Rizal Elementary School sa bayan ng Panukulan. Ramdam din ang epekto ng bagyong Karding sa iba't ibang bahagi ng Nueva Ecija. Ang ilang residente isinakay na sa bangka para mailikas mula sa binahang mga lugar. Sa bayan naman ng Kalumpit sa Bulacan, 5 barangay ang nalubog sa hanggang 4 na talampakan ang lalim. Ayon sa Kalumpit MDRRMO, pinagsamang epekto ito ng ulang dala ng bagyong Karding, high tide, at ang pagpapakawala ng tubig sa Bustos Dam. Mahigit 300 pamilya naman ang lumikas sa bayan ng Dilasag sa Aurora. Wala namang nasirang mga bahay sa lugar, pero napinsala ang ilang kalsada pati ang ilang sakahan. Ramdam din ang pananalasa ng bagyo sa Lemery, Batangas kagabi. Mahigit 200 pasahero ang stranded sa Batangas Port dahil kinansela ang mga biyahe bunsod ng bagyo. Pati sa Laguna, stranded sa bahagi ng Mabitak ang mga motorista dahil hindi makatawid sa binahang National Highway. Isinara naman ang tulay sa Madela, Quirino matapos umapaw ang ilog dahil sa ulan. Lay Alves, nakatutok, 24 Oras. Nalubog sa baha ang ilang bayan sa Bulacan dahil sa bagyong Karding. Sa San Miguel, labis ang pighati ng ilang kaanak at katrabaho ng 5 rescuer na nasawi sa gitna ng pagtugon nila sa tawag ng tungkulin. Nakatutok live si Maris Umali. Maris? Mel, sa pagnanais na makasagip na maraming mga buhay,
buhay din ang ipinalit ng 5 mga miyembro ng rescue team ng Bulacan sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Karding. At dito nga sa likuran ko, makikita po ninyo yung gumuhong pader na itinuturong sanhi kung saan natangay ang mga rescuer na ito tungo sa kanilang kamatayan. Kuha ito sa 5 miyembro ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO habang nagsasagawa ng rescue operation kagabi sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Karding. Pero ang kanilang misyon kagabi para sumagip ng buhay, ang huli na pala nila. Bandang 2:00 kaninang madaling araw, hindi na sila makontakt. Pasado 6:00 ng umaga kanina, natagpuan na ang kanilang mga bangkay sa palayan na puno rin ng tubig. Kinilala ang mga biktima sina George Agustin, 45 years old mula Kalumpit, Marby Bartolome, 36 years old mula Pulilan, Narciso Calayag Jr., 33 years old mula Malolos, Troy Justin Agustin, 30 years old mula Plaridel, at ang kanilang team leader na si Gerson Resurreccion mula Santa Maria. Hindi mailarawan ang pighating na darama ng mga kaanak at katrabaho habang isa-isang inilalabas sa morgue ang labi ng 5 matapos silang isailalim sa autopsy. Nasiraan yung truck kasi mataas na yung tubig. Ginamit nila yung bangka. So nung nandun na sila sa highway, they decided siguro na doon sa may gasoline station kasi alam nila na flat yun. Maya-maya nakita na lang nila biglang tinangay. Nakita nila na yung palang pader doon sa gasoline station bumugta. So nakuha sila. Yes, sobrang lakas ng current. Parang may imbudo na kumuha sa kanila. Pati yung trabahador sa gasoline station kung saan gumuho ang pader, ikinwentong nasaksihang pangyayari. Bumibigay na nga yung pader na yan. Kaya nahihigop sila ron. Diretso talaga yung bangka nila. Akala namin walang maano dito yung nakapundo dito yung bangka nila. Iyaw kami ng iyaw dyan sa itaas na yan. Wala eh. Wala na kami marinig na tao. Ito yung bahagi ng pader na bumigay sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Karding kanina madaling araw. Kung makikita po ninyo, malaki. Yung nauka sa lupa sa lakas at taga daw ng pagragasa ng tubig. Yung pagguho nito ang dahilan kaya sa halip na doon sana pupunta ang mga rescuer para sumagip ng mga residente, tila hinigop daw papunta rito ang kanilang bangka hanggang sa tumaob na ito at matangay na sila papunta roon. Mga anak ko sila. Pamilya kami sa Bulacan Rescue, kaya napakasakit. 5. Ang mahalaga, tinaas nila yung bandila ng mga rescuers na hanggang sa huli, willing nilang isacrifice yung mga sarili nila para sa dakilang layunin ng pagbibigay serbisyo sa mamamayan. We are very proud because bayani sila sa puso namin, sa isip namin. Bibigyan natin sila ng mataas na parangal at pagtulong sa pamilya. Ang provincial government ng Bulacan at me also, magbibigay na rin ako ng personal ko para din sa pamilya. Isa lang ang bayan ng San Miguel sa labis na naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Karding sa Bulacan. Sa kalikasan, kailangan talagang pangalagaan dahil dito nagmumula ang malaking baha. Dahil pag nasira ang ating mga kabundukan, ito ang pinagmumulan ng mga pagbaha sa ating lalawigan ng Bulacan. Mel, ayon kay Bulacan Governor Daniel Fernando, pinag-aaralan nila kung magdedeklara sila ng state of calamity dahil nga sa laki ng pinsalang idinulot ng Bagyong Karding sa buong lalawigan, lalo na sa sektor ng agrikultura, pati na rin sa infrastruktura. Mel? Napakasaklap na pangyayari. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Patay ang isang lalaki sa Zambales matapos umanong tangayin ng baha. Hindi rin nakaligtas sa pag-apaw ng tubig ang higit 30 alagang hayop ng mga magsasaka. At yan po ang tinutukan live ni June Veneracion. June. Vicky, isang residente nga ang kumpirmadong nasawi dito sa bayan ng Kabanggan, Zambales dahil sa matinding pagbaha dulot ng Bagyong Karding. Mahigit 30 baka, kalabaw at iba pang alagang hayop naman ang naluno din sa baha dito.
Nawasak ang pader na ito sa lakas ng ragasan ng baha na tumama sa bayan ng Kabanggan kaninang madaling araw. Malakas talaga ang tubig po, hanggang dito na. Abos na sa bitana ko eh. Kaya lumikas na rin ako. Ngayon lang daw nangyari sa bayan ang ganoon kataas na baha. Ang dahilan, ang bumigay na bahagi ng lumang earth dike sa bayan. 3 barangay ang pinalubog sa baha. Isa ang naitalang nasawi sa kasagsagan ng bagyo matapos umanong tangayin ng baha. Gusto niyang kunin yung kanyang alagang baka, siguro parang nahihila na siya ng agos, tapos tinali daw niya sa bewang niya yung tali ng baka. Siguro sa lakas ng agos, nasama na rin siya. Hindi rin nakaligtas ang mahigit 30 baka, kalabaw at iba pang alagang hayop na naiwang nakatali sa pastulan. Ang mga ito ang pinagsaluhan ng mga residenteng naapektuhan ng pagbaha, kahit posibleng peligroso sa kalusugan. Sa bayan naman ng Botolan, isang bahay at isang tindahan na nabagsakan ng malalaking sanga ng puno. Maswerte, walang nasaktan. Kwento ng mga residente, napakalakas daw talaga ng hanging dala ng bagyong Karding. Yung mga coins nga po sa pasamano na nadadala ng hangin. Sa pangkalahatan, sabi ni Zambales Governor Hermogenes Sebdani Jr., maliit lang ang naging epekto sa kanila ng bagyong Karding. Bago pa man daw kasi naramdaman ng bagyo, mahigit 1,000 pamilya na inilikas. Vicky, balik na daw sa normal ang buong lalawigan bukas. Sabi ni Governor Hermogenes Sebdani Jr., balik na sa eskwela ang mga mag-aaral at balik trabaho na rin ang mga empleyado ng gobyerno. Vicky? Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Nagsagawa ng aerial inspection kaninang umaga si Pangulong Bongbong Marcos para alamin ang lagay ng ilang lugar na hinagupit ng superbagyong Karding. Sa ngayon, sabi ng NDRRMC, sektor ng agrikultura ang pinakanapuruhan ng bagyo. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni Victoria Tulad at Oscar Oida. Mag-aalas 9 ng umaga ng pangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang aerial inspection sa mga lugar na hinagupit ni Super Typhoon Karding. Mula sa himpapawid, makikita ang pinsalang idinulot ng bagyo, partikular sa agrikultura. Nagmistulang ilog ng putik ang mga palayan sa ilang bahagi ng Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija. May mga nagkasira-sira mga bahay at nawalan pa ng kuryente. Bago nito, dumalo ang Pangulo sa briefing sa tanggapan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. I think that we may have gotten lucky at least this time, a little bit. But I think it's clear from from what we did these last 2 days is that very, very important is preparation. Get people out of the areas of danger, put all of your assets that you're going to use pagka mag-rescue para mag-relief, put them in place as much as possible. The LGUs did a good job na explaining what the situation was, what needs to be done. If we can do preemptive evacuations, that makes a big difference. So maganda yan. I'm happy that we were able to do it as early as we could. Natanong din ng Pangulo ang Pag-asa kung anya'y trend na nga ba ang nangyayaring biglaang paglakas ng bagyo. We went from signal number 2 to signal number 5 in a period of like 3 hours, 4 hours. Is that going to be is that the trend? Yan na yung climate change? We can say that that is the effect of climate change. Wala naman tayong ganyan noon eh. Exactly po. Matagal na tayo nagbabantay ng bagyo. That's something that we have to deal with. Pinatututukan din niya ang pagpapakawala ng tubig sa mga dam. Bantayan niya na mabuti. We don't want that incident to happen na sabay-sabay nagbitaw. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 78,000 na katao ang inilikas bago pa man tumama ang bagyo. Ngayong araw o bukas ay maaari na raw silang makauwi, depende sa assessment ng kani-kanilang lokal na pamahalaan. Ayon sa NDRRMC, hindi sila nahirapang magpalikas dahil mataas na ang awareness ng publiko sa disaster response. Malaki na rin daw ang improvement sa kakayahan ng kanilang mga kawani sa pagtugon sa mga kalamidad.
Umabot naman sa 5 katao ang naitalang patay sa ngayon. Base sa aerial inspection, agrikultura raw ang mas napinsala. In terms of infra, medyo okay, no? But yung agriculture, yun talaga ang medyo tinamaan. Total value loss of 141.38 million pesos. Sabi pa ng NDRRMC, walang napaulat na water interruption pero marami ang nawalan ng kuryente. As of 7 o'clock this morning, the main NGCP lines in the areas affected show that the entire province of Nueva Ecija and Aurora are without power. As of the moment, most of these are still to be determined as to when they are going to be back. Binabantayan din ng Department of Health ang supply ng kuryente dahil kailangan ito sa storage ng COVID vaccines. Hindi rin naman daw apektado ang linya ng komunikasyon sa mga lugar na tinamaan ng bagyo. Victoria Tulad at Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Sa lalawigan ng Aurora, ilang bahay at istruktura ang sinira po ng bagyong Karding. At kabilang sa mga pinakanasalanta, ang bayan ng Dingalan. At nakatutok live si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Russell? Panakanak ang pag-ulan lang ang naranasan sa malaking probinsya ng Aurora ngayong araw. Malayong malayo sa pinagdaanan ng mga residente kagabi kung saan binayo sila ng malakas na ulan at hangin na dala ng bagyong Karding. Ang problema ngayon ng mga taga-Dingalan ay kung paano magsisimulang muli lalo't nasira ng bagyo ang kanilang mga ipinundar na bahay. Ganito ang naranasang hagupit ni Super Bagyong Karding sa lalawigan ng Aurora. Alas 8 kagabi nang maglandfall ang bagyo sa bayan ng Dingalan. Pero bago pa nito, nagkaroon na ng storm surge o daluyong sa lugar. Sa video na ito, makikita ang mataas na alon sa dagat patungo sa mga cottage sa Dalampasigan. Si Aling Lorna, lubos ang panghihinayang matapos masira ang kanilang bahay dahil sa bagyo. Yun ang pinagpasasalamat ko sa Panginoon nga nabuhay po kami lahat dito sa Dingalan. Kasi po ang gamit po, andyan lang po yan. Pati ang mga material na bagay, andyan lang po yan. Makukuha pa po namin yan. Pero po ang buhay po, yun po ang mahalaga po sa amin, sir. Abala ngayon ang mga residente dito sa Barangay Paltig, Dingalan, Aurora sa pagkukumpuni ng kanilang mga bahay matapos tangayin ng malakas na hangin ang mga yero ng kanilang mga tahanan. Wala namang naitalang nasugatan o nasaktan dito sa area, lalo't karamihan sa kanila nasa evacuation center ng Manalasa ang bagyong Karding. Pati ang quarantine facility na ito itinumba ng bagyo. Nagliparan din ang ilang yero. Masyadong malakas po ang hangin dito. Gawa nung yung bagyo, ito po ang pinakandaan niya. Mataas po itong lugar na ito. Kaya yan po ang nangyari dito sa quarantine house. Sa bayan naman ng San Luis, pahirapan ang pag-alis sa humambalang na malalaking sanga ng puno sa kalsada. Kabi-kabila rin ang naitalang pagguho ng lupa. Kabilang itong Nueva Ecija Aurora Road sa mga itinuturing na landslide-prone area dito sa lalawigan. Nagsagawa na dito ng clearing operation ang Department of Public Works and Highways kasama ang mga kawani ng PDRRMO. Pero payo na lang ng otoridad sa mga dadaang motorista ay maghinay-hinay dahil madulas ang kalsada, bunsod ng mga putik. Ang Dingalan at San Luis ang pinakatinamaan ng bagyo sa lalawigan batay sa assessment ng PDRRMO. Problema ang kawalan ngayon ng supply ng kuryente sa lalawigan. Mahina rin ang linya ng komunikasyon. Vicky, nasa ilalim na ngayon ng state of calamity ang buong bayan ng Dingalan, Aurora dahil sa epekto ng pananalasa ng bagyong Karding. Kaninang tanghali, nagtungo na rin dito sa lugar si DSWD Secretary Erwin Tulfo para kumustahin ang kalagayan ng mga residente. Nagpaabot na rin ng relief packs ang DSWD. Nagtungo na rin si Tulfo sa Humalig, Quezon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Namerwisyo rin po ang baha sa ilang bahagi ng Rizal at kabilang sa mga inilikas ang daang-daang inmate mula sa BJMP San Mateo. At nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian?
Vicky, wala mang casualty sa lalawigan ng Rizal pero perwisyo ang baha na idinulot ng bagyong Karding sa ilang probinsya rito. Baha at putik ang sumalubong sa mga residente ng nursery compound sa Santa Ana, San Mateo, Rizal sa kanilang pagbabalik doon kaninang umaga. Mas mababa na ang tubig kaya naman binibilisan nila ang paglilinis para hindi raw manigas ang mga putik. Iniwan lang namin yung gamit namin, sinarado namin ito. Sumakit na kami sa taas. Eh, biglang ng tubig ko eh. Nakapagtas kami ng konti. Kaya lang, nung bandang huli yung nagtaasan ng tubig, umalis na lang kami. Doble dagok naman ang naranasan ni Mang Edilberto. Eh, meron pang nagsasamantala. Maiyangat na namin, pagdating namin doon sa pwesto, wala na ron. Kaya nabaha ka na, nananakawak na pa eh. Nasa gilid ng Marikina River, itong area ng nursery dito sa Barangay Santa Ana. Kaya naman kapag may sama ng panahon, pirmi itong binabaha. Marami sa mga residente ang nais na raw talagang lisanin ng lugar na ito pero hindi nila magawa dahil sa kawalan ng pera. Ayon sa alkalde, may mungkahi sa kanilang Department of Human Settlements and Urban Development para sa medium-rise building na posibleng relokasyon ng mga residente sa gilid ng ilog. Ito'y pag-uusapan pa namin at titingnan natin dito mailigay itong program na ito. Ayon sa MDRRMO, higit 1,300 na pamilya o 6,011 na individual ang inilikas dahil sa bagyo. Nagbigay na ng relief goods kanina ang munisipyo, gayon din ang GMA Kapuso Foundation. Bago magtanghali, naibalik na sa BJNP San Mateo ang nasa 600 na inmates na inilikas kagabi dahil sa pagtaas ng tubig sa Marikina River. Sa Rodriguez, Rizal, malakas rin ang ragasan ng ilog kagabi. Binaha ang Mayon Avenue, kaya naman ang kagagawa pa lamang na riprap bumigay. Parang nagla-landslide po kasi inuhukay ng ng malaking tubig yung sa daanan, tapos opo, yung gilid, kinakalkal. Tapos tumibag po siya pa konti-konti. Binahari ng ilang barangay ng Montalban. Sa tala ng MDRRMO, nasa 11,000 ang evacuees. Kabilang narito ang Sitio Saba sa barangay San Jose kung saan nakatira si Elaine na lumikas dahil sa lagpas taong baha. Nananawagan daw po kami kay President Bongbong Marcos para po lahat ng mga nasalanta ng bagyo dito sa Saba matulungan naman po. Vicky, ayon kay Yoy Villanueva ng MDRRMO ng San Mateo, nasa 17 meters na lamang yung antas ng tubig sa kanilang ilog kaya nasa normal level na ito sa ngayon. Pero Vicky, nasa 600 pamilya pa rin ang magpapalipas ng magdamag sa mga evacuation center dahil hindi pa rin nalilinisan at naaayos ang kanilang mga nalubog na tahanan. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Nagdeklara na po ng state of calamity sa Nueva Ecija dahil sa pinsala ng superbagyong Karding. May 3 nasugatan doon matapos mabagsakan ng pader sa kasagsagan ng bagyo. At yan po ang tinutukan live ni Claire Lacanilao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Claire? Vicky, sugatan ang 3 magkakamag-anak matapos mabagsakan ng pader nang manalasa ang bagyong Karding sa bahagi ng Cabiao, Nueva Ecija. Emosyonal si Florencia Supana dahil sa naranasan ng kanyang mag-anak sa kasagsagan ng super bagyong Karding sa barangay San Carlos, Cabiao, Nueva Ecija. Natuklap ang bubong ng bahay ni na Florencia dahil sa malakas na hangin at ulan na dala ng bagyo. Aksidenteng nabagsakan ng pader ang 2 niyang anak na sina Vincent Dizon at Robert Abarillos. Damay rin ang manugang niyang si Rizalito Timbol. Pasalamat siya't ligtas na sa kapahamakan ang 3. Nag-ano sila na itali, tatali po na Kaya lang bago nila na itali, biglang umihip yung hangin, umikot, tumaas yung bubong. Pagtaas nung bubong, bumigay na po yung yung bato sa taas. Sugat sa binti at gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tinamo ni Vincent. Tapos bigla pong natanggal na yung bubong, tapos nalaglag na po yung pader. Hindi ko na po napansin, madilim. Hindi na po ako nakailag. Ayon sa punong barangay, higit 100 na kabahayan ang napinsala ng bagyong Karding sa kanilang lugar. Patuloy ang koordinasyon ng barangay sa lokal na pamahalaan upang mabigyan sila ng agarang tulong. Iba po yung lakas nito, talaga pong pumipito yung hangin,
at saka po yung ulan malakas. Kaya po yung mga bubong ng bahay halos po siguro tersya tinangay po yung mga bubong. Patuloy ang damage assessment ng MDRRMO sa mga napinsala ng bagyong Karding. Vicky, sa ngayon wala pa ring supply ng kuryente ang malaking bahagi ng Nueva Ecija at pahirapan din ang signal ng komunikasyon, ngunit tuloy-tuloy naman ang clearing operation ng Nueva Ecija Electric Cooperative upang agad na manumbalik ang supply ng kuryente sa Nueva Ecija. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Claire Lacanilao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Binaha ang 16 na barangay sa Candaba, Pampanga matapos masira ang 6 na dike sa bayan dahil sa malakas na agos ng tubig mula sa Pampanga River. Sa Tarlac naman, nangihinayang ang mga magsasaka matapos padapain ng bagyong Karding ang mga pananim nilang palay. Naaanihin na sana dapat kahapon. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine? Mel, maghapon na maayos ang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng mga probinsya ng Pampanga at ng Tarlac. Pero sa kabila niyan ay tuloy-tuloy ang monitoring ng otoridad sa Pampanga River at maging sa Tarlac River. Ilang oras matapos manalasa ang bagyong Karding, mabilis ang pagtaas ng tubig sa Pampanga River sa Candaba, Pampanga. Umapaw sa ilang bahagi ng ilog kaya nalubog ang hektaryang palayan. 6 na dike na ang nasira dahil sa lakas ng agos ng tubig. Lumikas ang ilang residente. Lumabas na po ako kanina eh. Paglabas ko hanggang dito pa lang. Pagbalik ko po ulit sa amin, nandini na. Inabot na rin ng baha ang ilang kalsada. Nagtaas na po ako. Tapos na kasi talagang inaabot kami. Sa monitoring ng MDRRMO, 16 na barangay ang lubog sa baha. Stranded naman ang ilang truck sa bayan ng Magalang matapos matumbang mga poste ng kuryente sa kasagsagan ng bagyo. Marami na raw sumubok dun sa iba, ganun din daw po eh. Kaya stranded din, kaya hintayin ko na lang matapos. Samantala as of 9 a.m., 11 bayan ang walang supply ng kuryente. Nawala ng supply ng kuryente sa Tarlac kagabi sa gitna ng pananalasa ng super bagyong Karding. Bandang alas 11:30 ng maranasan ang malakas na hangin na sumira pa sa bubong ng ilang bahay. Nakasagsagan po kasi ma'am, yung takot na takot po ako kasi ako lang pong mag-isa yan. Kaya po pumasok ako doon sa loob na kasi po yung pagbubuhat po ng ng bahay po, mga yero. Nung pong lumulugotok na po, kabang-kaba na po ako doon sa loob. Nabuwal din ang ilang punong kahoy. Pero matindi ang pinsala ng bagyo sa agrikultura. Pinadapa ng malakas na hangin ang mga pananim na palay ng mga magsasaka. Aanihin na raw dapat ang mga ito kahapon pero naabutan ng bagyo. Kaya ko lang itayo po yung pulat. Itatayo po namin katagal po namin pinaghirapan yan Sa barangay San Manuel, sinubukan pang maghabol sa pag-aani ang mga magsasaka. Pero hindi na raw nila ito kinaya dahil sa kakulangan ng magagamit na harvester. Yung mga may bunga na, alos 90% dumapa and then walang bunga sa taas. Ayon sa provincial government ng Tarlac, nasa 30% pa lang ang naaning palayan sa probinsya. Nakakapanghinayang po talaga. Kawawa ko yung ating mga farmers dito. Mel, matapos nga na manalasa si Bagyong Karding sa mga probinsya ng Pampanga at ng Tarlac ay tuloy-tuloy yung isinasagawa ng distribution ng relief goods. Samantala, ongoing din yung pagsasaayos sa linya ng mga kuryente. At sa ngayon nga ay tuloy-tuloy din yung assessment na isinasagawa naman ng Department of Agriculture kaugnay doon sa mga napinsala na pananim. At sa ngayon, ang hiling ng mga magsasaka, especially yung talaga mga naapektuhan, ay tulong mula sa national government. At yan muna ang latest mula dito sa probinsya ng Pampanga. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Inilikas naman ang ilang taga-Dagupan sa Pangasinan dahil sa bahang dulot ng malakas na ulan na sinabayan pa ng high tide. Diyan nakatutok live si Joan Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Joan?
Mel, maghapon ang naranasan ang makulimlim na panahon dito sa probinsya ng Pangasinan. Walang naitalang pagulan, liban na lamang sa bahagyang paglakas ng hangin. Hindi pa nga humuhupa ang baha sa Sitio Fisheries, Barangay Maluwad, Dagupan City na dulot ng mga nagdaang bagyo. Nadagdagan pa ito ng pag-ulang dala ng super bagyong Karding at sinabayan pa ng high tide. Oo, sanay na kami dito. Nagbubuta na, pero pag lumalim, di gagamitin yung balsa. Mas malalim yung nakaraan. Ito, lang naman ito, parang high tide yata ito. Hindi naman masyadong ngayon. Parang tuwas lang kasi yung ulang kagabi na medyo malakas, yun lang, nadagdagan lang ng kunti. Kagabi, ilang residente ang kinailangang ilikas dahil sa pagbaha. Kagabi ay inilikas ang nasa 26 na mag-anak dito sa Barangay Maluwad. Mula sila sa 3 sityos, mula nga sa Sitio Fishery, Sitio Calle 2 at Sitio Claveria. Ayon na rin sa Barangay Council, ilan sa kanila ay nakaranas ng mataas na level ng tubig. Bunsod nga ng naranasang epekto ng bagyong Karding at high tide. Pero ilan naman daw sa kanila ay meron daw kasing mga tirahan na made of light materials na posibleng ngang maapektuhan dahil sa malakas na hangin bunsod nga ng bagyo. Yung mga kabahayan po nila ay gawa sa light materials. May mga bata kasi, mga bahay nila natumba, may possibility na may malunod. Nasa 92 individuals ang pansamantalang inilikas sa eskwelahan at covered court. Kaninang umaga, bumalik na rin sila sa kani-kanilang tirahan. Unti-unti na rin kasing humuhupa ang baha sa lugar, kaya hindi na raw muna kailangang magbalsa. Ayon sa Dagupan City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC, hindi gaanong naramdaman ang epekto ng bagyong Karding sa lungsod. Kung meron umanong binahang lugar, agad ding humuhupa. Katulad ng fisheries natin na hindi matagal din pag summer na yan mawawala ng tubig. Maluwad kasi, kung na yan talaga, late yan original lake na yan. Kaya dyan na yung talagang impounding, parang water impounding area na yan. Diyan na talaga tumatakbo yung tubig. Tapos, ang problema yan, connected yan dun sa kabilang ilog. Nagsagawa rin ng clearing operation sa mga natumbang puno sa bayan ng Aguilar, maging ang mga puno sa Orduha sa bahaging Capitol Grounds sa bayan ng Lingayen. Base naman sa datos ng Pangasinan PD-RMO, wala nang nararanasan nga ng pagbaha sa mga bayan at syudad dito sa probinsya. Kung meron man daw naranasan na pagbaha nga sa kalsada, ay bunsod lamang ito ng problema sa drainage system. Nasa 510 individuals ang inilikas bago pa ang pananalasan ng bagyong Karding. Pero kaninang umaga nga, Mel, ay bumalik na sila sa kanilang mga tirahan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Joanne Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa pilitang pinalikas ang ilang taga Marikina matapos tumaas ang level ng Marikina River kagabi. Hindi naiwasang mangamba ng ilan nang alalahanin ang kanilang karanasan nung bagyong Ondoy. At dyan naman po tumutok si Rafi Tima. Nang umakyat sa 18 metro ang taas ng tubig sa Marikina River pasado hating gabi, pinatunog na ang alarma. Hudyat na kailangan ng forced evacuation sa mga residenteng nakatira malapit sa ilog. Dahil sa karanasan sa Ondoy, eksaktong 13 taon nang nakakaraan, hindi na raw mahirap palikasin ng mga taga Marikina. Pero dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa pandemya, hamon ang pagkasyahin ng mga lumikas na residente sa evacuation center. Dahil meron nga tayong pinatutupad na absorptive capacity sa bawat evacuation center para maiwasan yung over-congestion. Kaya nagbubukas pa tayo ngayon ng mga dagdag na evacuation center. Sa kabutihang palad, mabilis lang na dumaan si Karding at hindi na umakyat pa ang level ng Marikina River. Kaya maaga pa lang, nag-uwian na ang mga evacuee. Kasama ang pamilya ni Lola Salvacion. Salamat kami sa Diyos at kahit pa paano naligtas namin ang sarili namin. Pero ang masakit, sir, na wala na ko ng bag na malaki nandun yung mga gamit ng mga bata. Ang kanyang asawa na nagpaiwan sa kanilang bahay kagabi, inabot ng hanggang leeg na baha kaya sa ikalawang palapag na tulog. Sitwasyong nagpaalala sa kanyang naranasan noong bagyong Ondoy. Inabot daw ang bubong ng mga 3 palapag na tahanan dito noong Ondoy, lalo pat katabi nila ang isang creek na siya umanong umaapaw kapag malakas ang ulan at may bagyo. Malaking bagay umano sa hindi tuluyang pagtaas ng tubig dito sa Marikina River, ang ginawang dredging dito sa ilog. Kaya kahit malakas at tuloy-tuloy ang buhos ng ulan kagabi, mabilis humupa ang baha. Bagay na nakatulong umano para hindi na maulit ang bangungot
ng Bagyong Ondoy. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 90 days na lang, Pasko na. Ako po si Becky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.